Welcome mga ka-Ziken Vlog. Kami ang KT number 5 ng BGH. Ako ang donor. At ako naman ang recipient. At sa video natin ngayon at tayo magre-react dito sa ipinalabas ni Kuya Tekram about sa dalawang magkapatid po na mag-undergo ng kanilang kidney transplant, and hopefully pag-pray natin na sana successful at maging maayos po ang kanilang procedure. So, bago natin simulan, pagtiisan nyo muna ang aking boses, no? Kasi medyo pause pa. Kasi nung operation is na-intubate ako, kaya napiktuhan yung aking boses. Ito ay kanyang pinamagatang, kaya nyo bang i-donate ang kidney nyo para sa inyong kapatid? And let's get through it. Ito na. Magandang hapon po. Ay, pero sa mga hindi pala nakakaalam no, na kami po ay nag-undergo ng aming kidney transplant last, kailan ulit yun, Kuya? March 15, yung operation mismo. O ngayon lang, 2 weeks ago lang po, and okay naman po, so tuloy na natin to. Ay, ano niyo po si Kuya Saida? Kayo po yung nanay. Magandang magandang hapon po. Kumusta po siya? Ano nga pong pangalan niya, Nay? Vicky po. Si Nanay Vicky. Opo. Yung mga pusa. Takot. Kagandahan kay Kuya, no? Kasi siya ang pumupunta mismo sa sa bahay ng ng mga pasyente, no? Oo. Well, palagi namang ginagawa niya yan sa lahat yata ng ng mission niya is talagang siya ang pumupunta sa yun kaya hero din siya ng mga iba kasama nating mga naghihirap. Magandang hapon, Kuya. Galing ka pala sa check-up. Ibig sabihin kahapon yung mo? MWF. Dito tayo ngayon Katekram sa San Ildefonso para makamusta yung makahingi tayo ng update doon sa Sa transplant po. Okay, so yun Katekram, kakarating lang natin dito po kila Kuya Saidar dito po sa San Ildefonso. Lapnit. San Ildefonso Lapnit para makahingi ng nung huling pag-uusap natin yung magandang balita yung sa kapatid mo, Kuya. Opo. Okay. Kung hirap ka magsalita, pwedeng si nanay yung na lang. Okay. Wala po siya ngayon. Gusto kong warisusa ng Nakausap. makausap nyo. At makita nyo. Sumama pong nagtrabaho sa... Naghanap buhay. Oo, naghanap buhay para pagka kumisan nga po yung pamasahe namin parit-parito sa kinahanap pa namin. Yun po. Kumisan hindi ako nakakasama dahil siya lang. Paano pa ako anak yun? Sabi ko, kulang yung pamasahe natin. Sabi ko, ikaw na lang. Kung minsan inaabot ng mahilo doon. Tinatawagan ako dito ng mga nurse, taka siya. Ito kasi yung nung isang problema sa mga taong nagdadialysis, no? Kahit na tignan natin yung pangangatawan nila, medyo okay naman. Pero yung pakiramdam nila hindi maganda. Kasulad ng sinasabi nila na minsan nahilo. Usually, nangyari yun sa mga pasyente. Yung mga nagdadialysis. Mayroong bigla-bigla kasing umatake yun Pagka kahit na naglalakad ka lang dyan, tapos bigla kang makakaramdam ng panghihilo, tapos bigla kang manghihina. Yun ang hindi maganda sa sa dialysis. Kaya kung mas maganda na meron din silang mga kasama na pupunta sa dialysis. Pero pagka kung ikaw naman yung tao na medyo i-assess mo din yung sarili mo kung kaya mong mag-isang pumunta ang dialysis. Pero yung iba kasi kailangan talaga nila ng support.
Oh, naalala ko yun sa'yo, kuya, nung early stages mo. Oo, nung mga unang bago pa lang ako, kailangan ko talaga ng palaging may alalay. Pero nung medyo tumagal-tagal na, medyo okay na yung katawan ko, ako na lang. Ako na lang isang pupunta dun sa dialysis center. Pero matanong kita, kuya, ano daw ba ang dahilan at bakit bigla-bigla kayong nahihilo na mga dialysis patients? Madaming, di ko lahat alam yung dahilan, pero madami. Namang isa dyan, pagka mababa yung hemoglobin mo, minsan yung potassium mo mataas, mga ganon. Ako naman, ang nagiging problema ko is yung potassium. Masyadong mataas yung potassium ko. Masyado. Oo. Oo. Kaya pag minsan, nanghina ako. Lalo na pag nasa sasakyan ako, pagbaba ko, parang yung paa ko hindi makaapak. Nahihirapan ako. Parang nanginginig. Kaya yung muscle ko parang hinang-hina. Oh. Tuloy nga natin to. Hanap pa ako ng pamasahe para parating lang doon. Nung ano po, kailan ba yun? May nagbigay po ng regalo sa akin eh. Opo. Sabi ko, yung ibinigay na may isang cake po kasi na puro pera. Sabi ko, isi-share yung iba dito, isi-share ko yung iba kay Kuya Sider. Kaso nasa ano kayo noon, Kuya Sider? Manila? Opo. Anong nangyari doon? Yun yung kasi yung gusto kong malaman. Ano yung matching, yung ginawang cross-matching. Ang nangyari po kasi doon, yung mga paper, bago kami po mapunta, inaano po namin doon. Dinadalan po muna namin sa social service. And then, mapupunta siya sa sahog. Yun nga po, nagka-problema yung PSA ng kapatid ko. Ang gagawa sa amin, yung PSA at saka yung birth certificate po yung kailangan namin idulog sa kanila. Tapos saka yung blood count. Hindi po namin nagawa. Dahilan nga po nagka-problema yung middle initial niya. Yeah. Hindi po kami makabalik-balik. Tinatawagan nga po ako ng Viber para pinakamusta naman po yung mga requirements. Ito yung sinasabi lang nagka-problema sila no, sa PSA nila. Ito kasi yung mga pagka nagkaka-problema yung pasyente o kaya yung donor, doon nade-delay yung proseso ng workup. Yung katulad sa atin, yung nagka-problema ako bilang isang dialysis, nagka-problema ako sa mababang hemoglobin. Tsaka mababang yung sa tibok ng puso, parang humina. Yung pagtibok ng puso ko, kaya kinailangan ma-admit. At yun ang nagdulot ng 3 months na delay sa atin. Sa kanila is parang mas Pangalan yata. pangalan, Kasi sa PSA. Hindi ko alam kung mas madaling ayusin yun. Pero sa atin talagang 3 months, 3 to 6 months, di ba? Oo, ganun. Yung sa kanila is pwedeng mabilisan, Oo. pwede ring matagalan. Pero sa atin is talagang Nabot ng 3 months kasi 3 nung months to 6 months. na-assess naman na, okay naman na. Okay naman Oo. na. Kaya tinuloy na natin yung workup after nun. Hindi naman po, inaayos naman po. Ibig sabihin, wala pang nangyaring cross. Wala pa po. Sa huli po mangyayari, pagka dire-diretso na po yung World Cup namin. Oo, tawa si Kuya. Kasi yung, ano yung tawag na doon? Cross-matching is nasa later part din. Late stage. Mga Third phase. third phase. Pagkatapos ng mga first phase saka second phase, saka kayo Mag-cross-match. mag-cross-matching. Pa po kami nagpupunta. So wala Yung pa doktor. palang nangyaring test, cross-matching na nangyari. Wala pa ho. Dahil Dahil napakaano po talaga ng proseso. maproseso ho doon. Maselan, dahil Opo. po dun sa sinasabi yung wrong spelling. Oo, at saka dapat nakuhanan pa sila ng test blood eh. Hindi naman din po natuloy dahil
nagkulan din po kami sa pinansyal. Ganun Hindi sila talaga nakakuha. sa charity po talaga. Oo, Yun po ganun. ang dinala ni May bayad Papa. din pala. Yeah. Akala Kasi ang ano no, isang problema dun sa work up pagka wala kang extra money. Kaya kailangan pagka sa mga nag-work up diyan, sa nagbabalak mag-work up para sa kidney transplant, dapat siguraduhin nyo na meron kayong extra cash. Kasi hindi lahat ng laboratories ay Nasa Nas- loob ng nasa hospital mismo. hospital. Oo. Kailangan yung iba kasi kailangan sa labas gagawin yung laboratory. At kalimitan sa base sa ating experience, meron yung mga specific kasi na, na laboratory na sa labas talaga ginagawa. Tapos yun ang mamahal pa. No, medyo may kamahalan pa yon. Parang mas mahal pa nga yung ano, 'di ba? Parang mas mahal pa nga yung laboratory na sa labas Yung realidad. kaysa sa loob na pwede mong gamitan ng GL or Oo. yung anong tawag doon? Malasakit. Malasakit. Kaya wag kayong umasa sa sa malasakit o sa kaya GL kasi yun is para lang doon sa specific na hospital. Pero pag sa labas hindi niyo na magamit yun. Kaya kailangan meron kayo dapat extra cash. walang ibang babayaran kami. Meron po pala. Yun din po ang inaasahan namin eh. Meron po pala. Kaya po, magkano po yun para sa hindi po... Magkano ba yung Ano namin, yung per head namin. 260 yan? Isa. 2.6 mababa pa yun. Kailangan gawin bukas, pwede. Kung yung sa kanila is 2.6, parang mababa yun. Oo. Kasi yung mga ibang laboratory sa labas, meron yung meron yung mga kasi isang laboratory lang umaabot ka ng 7, 8, mga ganon, 8,000. Sa labas yun. Sa labas yun Oo. Hindi yan kukunin sa GL or sa malasakit. Yun yung mga reality na dapat malaman ng karamihan, no? Kasi kasi sinasabi nila sa yung mga tuturo sa atin, di ba? Sinasabing libre lahat, yung 200,000 lang ang dapat meron ka, pero hindi naman pala. Hindi, kailangan mo mag-exit para para safe ka. Yes. Para magtuloy-tuloy yung yung work up mo. Bali po yung PSA po kasi pagka naayos na yun. Saka po. Doon pala. Opo. Oo nga, Para Akala maipasa kasing na po. kasi aayusin pa, attorney pa ho yung Sayang po kasi yung clearance. Sayang yung clearance doon kaya pinamamadali ko sa kanila. Oo, kasi baka malate. Hindi naman po ako makalakad-lakad sa malayo sa dahilan nga po na sinasabi ko sa kanila. Baka kayo naman muna at hindi ko na talaga kaya maglalakad sa malayo. Para asikasuhin yung mga requirements na ako dami. Ano ba? Nahirapan ka na minsan paglabas-labas? Hindi naman po. Yung Nagkakataon paglakad-lakad. lang. Medyo stress ng konti kasi. Lalo Huwag na- kang iisipin. Huwag ka Nai-stress. mag-i-stress. Yan po ang namin. Kung minsan di nakakatulong. O gastos. Yun ang Ito yung sa kasi yung sa sinasabi niya na nahihirapan yung sa mga paglabas, paglakad-lakad. Minsan kasi yung daming faktor na nakakapit ay kung bakit nahihirapan yung pasyente na maglakad, nahihirapan, madaling mapagod, mga ganon. In my case, sa akin is minsan yung hemoglobin ko mababa. Minsan yung potassium ko ang taas masyado. At minsan yung sa tubig. Masyadong madami. O kaya medyo nagbo-bloated ako. Oo. Tsaka kaya minsan medyo makita mo puffy yung yung mukha ko kasi sobra na sa tubig. Madaming faktor ang nakaapekto kung bakit ang isang pasyente ay hirap maglakad, madaling mapagod, minsan may problema sa puso, mga ganon. At saka yung
yung sa stress, unang-una kalaban talaga ng stress ay pasyente yung stress. Lalo na pagka nagsisimula pa lang na mag-dialysis. Dialysis, Oo. no? Yung katulad sa akin is talagang stress na stress talaga ako ng una. Yun pa siguro yung isang na dahilan kung bakit ako from the span of 2 weeks, pumayat ako agad. Bumaba agad yung timbang ko from 65 tapos naging 43. Yun. Sobrang laki naman nun. Oo, ang ano, talagang kita mo naman ako ng payat na payat ako. Oo. Tapos yung parang yung pa ako parang buto na lang eh. Pagka umuupo ako, masakit. Oo, parang kasi parang wala nang ano, parang Wala wala. ng muscle. Parang walang muscle na yung puwet ko eh. Ang sakit do, umupo pati mahiga, masakit. Lahat na lang masakit. Kaya kung sa ano, yung para medyo maibsan naman ang stress ng isang patient, kinakailangan yung ano, yung family support. Kasi unang-una sa mga family nila kumukuha ng lakas ng loob. Lakas ng loob, Oo. no? Para lumaban. Yung iniisip niya, kung minsan yung gamot, ayan na. Sabi ko parehas kako tayo anak, ikaw kako wag mong iniintindi lahat. Sabi ko, magdasal na lang. Sabi ko, Basta may maniwala, awa ang Diyos, sabi ko sa kanya. basta maniwala at manalig ka sa kanya. Oo, Tapos, lagi mo siyang makakaraos ka rin, kakausapin. sabi ko. Darating at darating yung mga taong Tutulong. bibigyan niya para sa'yo. Basta Oo. gagawin niyo lang din po yung makakaya niyong gawin. Mhm. Ito kasi ang ano sa ano yung ituloy natin yung sa stress. Pag ikaw kasi yung taong ano nagda-dialysis na ay o magsisimula pa lang, iisipin mo kung ano yung yung ano nang magiging future mo, ano na ang gagawin mo, mawawalan ka ng trabaho, mga ganun. Kaya laking ano yon ng parang downfall, parang kita mo ang liit-liit ng sarili mo pag tinitignan mo sa sarili, kinukumpara mo sa iba eh. Parang wala ka ng future. Oo, parang wala ka ng silbi, ganun. Oo. Kaya, Kasi hindi naman parang ano lang na Oo. darating din mo yung ano. kaya ako kahit na nahihirapan ding lumakad, kung minsan tumataas din po ang BP ko. Siya rin lagi naaalala ko, sinusundan ko sa Emmanuel siya. Yeah. Dahil hindi nga ako makakali. Ano man ang mangyari sa kanya doon. Ganyan talaga, kailangan mo lumaban, kuya. Sider. Kung nagpapaka-stress. Pero ngayon, kumusta yung pakaramdam mo, Kuya Saida? Medyo pinagaling ko lang din po sa check-up ngayon. Anong sabi sa check-up mo? Iba yung kulay po niya ngayon, madilaw. Iba nga, madilaw nga. Yun doon nga po na sa may bumaba yung dugo ko. Kaya Hemoglobin niya. Kaya madalas ako kong nakakatulog. atakihin yan Yeah. Lagi kong nai-emergency doon. Nung galing ko kayo dito, Lunes, Linggo, na ano ho siya noon, na emergency siya. Po. gusto ko man pong magpasalin. Bawal naman po yung salin ng pagka na-transplant. Bawal daw pong magsalin na. Kaya Pag nasa Ito kasi sa mababang hemoglobin, di ba maalala mo, lagi akong na emergency din dahil sa mababang hemoglobin. Oo. Tsaka mataas na potassium. Yun din kasi ang isang problema sa sa mga kidney patient. At ano yung sabi niya doon sa balikan Report natin. mo. dito, Mm. Lunes, Linggo, na ano ho siya noon, na emergency siya. Po. Ay, yung hindi pwedeng gusto ko man salinan? pong magpasalin. Bawal Ay, oo.
Pagka ano kasi ito sa ano ang advice ko sa mga magbabalak magpa-kitty. Dapat i-monitor nyo din yung ano mga hemoglobin nyo. Mas maganda nga na kahit hindi sinasabi ng doktor, mag-request kayo ng ano ng laboratory para sa CBC. Para at least ma-check nyo kung mababa or nasa normal. Huwag nyo antayin yung isang buwan. Parang pakiramdaman nyo yung sarili nyo. Kasi ako nangyari din yung ganyan sa akin na nasalinan ako ng dugo and yun nga nang dahil doon na-delay kami ng 3 months. Kaya kasi yung sa akin kasi tinigil yung kasi medyo mataas na yung hemoglobin ko nung laboratory ko last month, yung isang buwan. Kaya tinigil yung EPO ko. Ang nangyari, bumaba yung hemoglobin ko. Tas bumagsak naging from 100 plus to 69. Kaya kailangan akong salinan ng dugo. And yun nga ang problema. Luckily, andun naman yung mga doktor na naka-assist palagi. Kaya kung tingin nyo ay medyo nakakaramdam kayo ng iba or makikita nyo naman sa sa mga kamay nyo sabihin nyo na agad sa doktor nyo para kung kailangan ibalik ang EPO di Isibalik ibalik agad kaysa naman sa buwagsak saka Oo, may emergency ka na may naman. emergency ka naman. Mahirap kaya. Bawal daw pong magsalin na. Yeah. Pag nasalinan naman, lilinisin yung Papawas po. Oo, sabi ko, papawas yung dugo "Wala, niya." pwede mo nagkukako tayong ibalik yung ipo ko. Yung sinasabi nilang lilinisin, yun ba yung finifilter sa atin? Di ko alam kasi ang sinasabi niya is wash Yung sa akin kasi hindi walang binanggit na wash Basta yung kasi yung filter. Filter talaga. Oo. Pagka sasalinan ng dugo, gagamitan ng loco filter. Loco filter. Oo. 15,000 ang wax. Papalinis po yung dugo, ipapawas. Kesa Parang Mahal naman ng ang mahal naman nung Mahal yun 15, wax wash. Hindi ko alam, wax or wash? Basta ganun sobrang mahal naman, no? Mahal. Kasi yung loco filter sa atin, well, sabihin natin kasi na iba-iba kasi tayo ng situation, siguro sa kanila is kailangan yun, or hindi natin alam sa lugar nila. Pero yung atin kasi is loco filter. Loco filter yung ginamit sa atin. Yes, nabibili yun sa labas. Pero, depende kung wala sa loob. meron sa hospital mismo, doon mo kukunin. Pero pag wala, kailangan Labas bumili talaga. sa labas. Pero sa atin naman, ang nangyari is sa labas lahat. Oo, sa labas. And Kasi unfortunately, wala silang wala stock. sa loob. Ah. Oo, yun sinasabi natin na dapat meron kayong cash na pwede ninyong gamitin. problema yung grade nila ipapasa sa akin. Mm-mm. Hindi ma-reject. Mm. Yung po ang mga solusyon, may binigay po sa akin na kanina, yung binigay na Betamax na papalitan nga po yung ipo para mabilis kumain Kaya- yung dugo, tumaas. Napakamahal naman po. Hindi Kaya naman po sabi ko mabibili eh. talaga. Mm. Sa dami ng gamot ko na Mm. So ngayon, ano yung mga gamot mo ba ngayon, kuya? napakadami po eh. Mm. Mga siguro 14 Pieces, pieces iba-iba. na napakamahal po kasi ng gamot. Mm. Hindi ko nakakaya talaga. Yung pula na naisip ko. Sa ano po natin? Ba't hindi po kayo makapag-ano na? Alin po. Kay mayor natin. Lumapit na po kami minsan doon kay Cholo. Nakahingi na rin po kami ng tulong sa gamot niya. Tsaka kay Gob, Daniel. Sa ano po, malasakit, Fernandez. unlimited do yung mga gamot doon.
Pagka ho, yung halimbawa na operahan siya, pwede yung lumapit Pag naano ko doon. na po yung mga quotation ng doktor ko, Pwedeng maipapasa sa kanila. sa gamot, yun, libre daw ang gamot doon eh. Pagka na-operahan na yung... Yung mga Ito yung sa sa yung sinasabi nila na about doon sa mga financial assistance, Assistance, na oo. manggagaling sa mga Politicians. politicians o sa mga sa government. Ang mayroon kasing limit 'yon Mm. sa lalo na pagka sa mayor, sa governor, may mga limit 'yon, saka hindi ganon kalaki. Tapos ang pagkakaalam ko, yung pagka nagbibigay sila is sa mayor is siya eh. Hindi ko alam kung every 3 months. Every 3 months siguro. Kasi palaging every 3 months naman ng Oo. di ba? And sa governor is parang 1 year ata. Oo. Kaya lang 'yun. Parang minsan lang sa isang taon. At sa naman, kung medyo naman sa pangalan nun, congressman. Congress, Oo, no? doon ka makakuha ng mga GL. Yan yung medyo malalaki na. Oo. Oo. Kasi sa pagkakaalala ko sa governor sa mayor, talagang malilit. Nasa 5K, mga ganun lang. Mga ganon. Pero sa governor, siyempre, meron kasi silang sinusunod eh, kaya wala tayong doon. Oo. Depende na yun sa governor kung kaya niyang taasan or mag-stick siya doon sa limit Oo. nila. medical abstract Mhm. na ano po. Buti nga po, kahit paano may isang din na tumutulong sa akin na mga laboratory, pambili ng gamot. Sino kuya? Si Vice Rocket po. Sabi Thank you po. Talaga pong napakabait at maunawain. Isang text ko lang po sa kanya tawag. At talagang pinapapasyal niya po ako sa bahay. Nawawala ng Kaya po pambili ng napakabait. gamot. Tatay niya, gusto, halos hindi na nakakatulog din sa gabi. Naaawa na nga rin po ako sa tatay niya. Sabi nga niya, anak, magpakatibay ka. Sana ako habang nandiyan ka lumakas pa ako para nagagabayan nga siya, makita pa siyang Yung ganyang mga paraan, minsan minomold din tayo dyan. Pinapatatag tayo sa ganyang laban ng buhay mo. Kaya nga hindi rin natitigil ng pangungobra yung tatay niya. Pag nagpatama ako, anak, bibili ka ng maraming gamot. Kung minsan yung ipakakain sa kanya, siyempre umiinom ng gamot. Yung malang kung saan kukuhanin. Hindi naman namin mapabayaan na hindi kakain, hindi uminom ng gamot. Nung minsan pumupunta dyan sa mga kapatid niya. Ito din ang medyo natatawa ako sa sarili ko eh, nung about sa pagkain. Bakit? Oo. No? Kasi nung malakas ako kumain eh. Nung No. wala ka pang sakit. Oo, malakas ako kumain. Pero nung nag-dialysis na ako, nakikita mo noon yung pagkain ko. Oo. Kahit parang ganito na lang, konti-konti, parang mga 5 kutsarang kanin, kinakaya ko na. Kung dati di ko kaya yan eh. Pero nung natutunan kong ma-limit yung mga pagkain ko, okay, nasanay na. Pwede na. Pwede na. Walang kahit isang itlog lang, okay na. Okay na. Sa isang kainan lang. Isang kainan, okay na ako dun. Kaya, pero siguro yung iba, di talaga, Nahihirapan sila. di talaga nila kaya. Pero ako, kinaya ko naman. Ilang taon ka rin? Mahigit 2 years. 2002 ba yan? 2023 2023. Oo. Hanggang 2000 na, kahit hanggang 2025 na. Oo. Kasi March 15, 2026, pwede ka nang kumain pero medyo limit pa rin. Oo.
ano lang, pili lang sa mga kinakain. Kahit paunti-unti, wag lang makaramdam ng gutom. Oo. Ron. Doon, makikikain sa ron. Minsan hindi naman, ibibili na lang ng pagkain namin. Siyempre, uunahin yung gamot Yeah. para makainom. Yun po ang iniintindi namin sa kanya. Kung minsan nga pag hindi nakakatulog doon sa kwarto nag-iisa sinisiri po siyang palagi. Baka mamaya yung sa kalagayan niya, kung minsan nanghihina. Mm. Makakong Ito rin yung napansin ko sa inyo nung mga unang linggo o unang mga buwan na ako nagdialysis ako. Palagi niyo akong sinisilip. Katulad din ng sinasabi niya. Kasi yun nga parang di niyo alam kung anong nangyayari sa akin. Kunting kilos ko lang sinisilip niya ako. Lalo sa mga gabi, ano. Sa gabi. Kailangan kasi hindi, kahit naman alam natin na kahit parang yung kay nanay, no, alam siguro niya na wala din namang mangyayari sa kanyang anak, pero para lang sa peace of mind niya, syempre sa pagmamahal na din niya, kailangan tingnan niya pa rin, kasi yung iba kasi yung kapag sigurado ka na Pero kasi maganda kasi ganun na sinisilip mo din yung tao. Kasi katulad nung sa akin, minsan hirap na akong huminga. Minsan di ako parang hirap akong tumawag ng tulong. Or kaya maganda rin na sinisilip nyo yung mga pasyente ninyo. Yan. Kasi di mo alam kung anong nangyari sa kanya, lalo na pag mag-isa niya. Lalo organ failure yan. Gusto na siya'y kuhanin agad. Kaya kami ng tatay niya, yung mga kapatid niya. Kahit na lang paano, pagka mga kumita, binibigyan, kapatid, sabi, idagdag mo sa pamasahe mo. Hindi man kami makapagbigay ng malaki sa'yo. Sabi sa kanya, idagdag mo. Kaya ibili mo ng ulam, yun ang sabi nila. Minsan yung mga pamangkin niya, may mga dalang ulam, binibigay mo sa kanya. Para nang matustusan yung buhay niya. Kaya sabi ng kapatid kanina, nanay papasok ako bukas. Sabi nung magdo-donate yung bunso namin. Ako sumahod, ibili mo ng ulam si Kuya Sider. Nasaan po ba siya ngayon, Nay? Nasa San Juan po, nagtatrap construction. Nasa construction. Ano po oras away niya? Alas 5 pa po yun. Namaya pa po pala. Oo. Ito kasi yung shout out sa mga taong handang tumulong sa mga nangangailangan. Minsan kasi yung hindi mo ini-expect. Oo. Bigla-bigla lang may lalapit sa'yo tapos magbibigay ng Kahit ano. kahit tulong. magkano. Ako nga nung minsan galing ako ng dialysis center nung may AG pa ako. Oo. So ibig sabihin nung early stage pa. Early stage pa. Yung kitang-kita na mayroon dito. Lagay. Nakalagay dito yung AG ko. Sumakay ako sa jeep. Tapos nung inaabot ko na yung bayad ko, sabi ng driver, huwag na. Tapos bigla akong inabutan. Bait naman yung driver na yan. Shoutout sa'yo. Bigla akong binigyan. Shoutout nga sa'yo, kuya driver, no, na anong ruta nun? Siya, Mines View. Ay, Mines View. Ay, nung pauwi ka pa dun sa may boarding ninyo dun. Oo. Shoutout sa'yo, kuya, no? Kuya driver, ang bait mo po. Ang laking bagay po yun sa amin, no? Kaya laking tulong yung mga itong mga tao na handang tumulong, yung mga siyempre yung mga nagbibigay ng nag-organize ng mga tulong para sa mga nangangailangan.
nagbibigay ng mga donation, mga ganun. Kasi laking tulong yun sa mga May pasyente. nangangailangan, no? Minsan din hindi ako nakakatulog dahil kung minsan nanay ka, wala na akong gamot. Sabi niya, paano ako gagawin natin anak? Sabi ko, tatay mo naman di magpatama. Wala naman ka akong trabaho yung mga kapatid mo. May trabaho. Siyempre may mga pinag-aaral, may akong naggagatas. Yeah. Kaya sabi ko pagka merong tumutulong sa kanya kako bili mo na lang kako ng mga gamot para kako hindi mo iniintindi yung mga gamot mo. Sabi ko. Siguro ganito. Kasi gusto ni nanay makausap ko yung kapatid mo. Alas 5, balik po kami dito. 5 o 5:30. Punta ho muna kami ng doon. Nanay, Opo. mabilis lang naman po para yung gusto nyong makausap po yung magbibigay ng maano natin. Ayun, papunta na. Pangalawa yung pagpunta nila dito, ano? Ay, binalikan eh. Siguro hapon na, ganun na yung parang nauulan pa nga, no? Pero yun nga, tingnan natin dahil yung kaninang pagpunta niya is yung mother lang and kitang-kita naman natin yung pagmamahal ng isang ng isang mother sa kanyang anak. And ngayon siguro tingnan din natin yung pagmamahal ng isang kapatid sa kanyang sa kanyang kapatid din. Tingnan natin 'to. Kuya Sider. Ay, kala ko si Kuya Sider. Kundi ako nagkakamali, ikaw yung kapatid niya. Ayun po ang Dito. Ang pangalan mo? Apo ka muna. Kala ko ikaw yung ikaw yung magbibigay ng ba yan, kuya? Bali pang ilan kang kapatid? Pang-5 po. Pang-5. Sa siyam ba? Sa bunso po. Anim Anim po kami. Pang-5 ka sa 6. Tanungin lang kita. Nag-isip ka rin ba na yung sa'yo ibibigay mo sa kanya? Oo po. Nag-isip din ako na siyempre naawa ako sa kapatid ko. Hindi ko din kayang tignan yung kalagayan niya sa yung sitwasyon niya kasi hirap na hirap. Minsan pagka ng gabi sinusumpong siya, sinusugod siya sa napakahirap nung may yung namin na to. May kapatid na ganyang karamdaman. Hirap. Wala, hindi ko siya matignan ng Ikaw, ano ang iniisip mo din pag ikaw ang nakakita sa akin? Siyempre yung akin naman salat naman ng kapatid ko and nagkataon lang na ikaw yung nasa situation na parang kay kuya dito kay Kuya Sider and para naman sa akin sobrang sakit talaga. Ako ayaw ko kasing nakikita yung kapatid ko na tinuturukan ng ang lalaking karayom. Tapos dalawa pa. Kaya and alam kong mangyayari yon during the kwento ko lang during the first days and naalala mo yung nung nasa ospital sabi ko is kunin mo yung kidney ko. Di ba? Naalala mo yun? Hindi baka Tapos Hindi ko alam kung sinabi ko yun. At maalala ko kasi nung mga nasa na tayo mga pangalan nun. Orientation na Pag nung nasa hospital to parang wala ako sa matinong isip yun lang, oo. Pero nung kwento ko lang din at nandito tayo. Ang akin kasi is nung first days mo pa lang na nalaman kong CKD ka na. CKD stage 5, alam ko na ako ang magbibigay. Kaya
kung gaano ka man katagal nag-dialysis, sabihin mo is 2023 ba yon? Oh. Kung gaano po katagal nag-dialysis si kuya natin dito, ang kuya ko, sa ganun din po katagal ang kagustuhan kong ibigay ang isang parte ng katawan ko. Kaya kung yung tanong niya ako, masakit ba talaga ang nararamdaman mo? So, sobrang sakit kasi ayaw ko nga silang nakikitang natuturukan dahil sa sakit. Or may dagdag ka? Hindi ko kaya. Wala. Ngayon, ano yung nararamdaman mo sa kapatid mo? Napaka-masakit Mm. para sa akin. Kasi, siyempre, bilang kapatid ko, Mm. yung ayoko nakikita siyang nahihirapan, Mm. hindi ko kaya. Mm. Mensahe sa kapatid mo, kuya. Pangalan mo pala, hindi ko natanong. Si Rustin po. Rusty, ilang taon ka na? 29 po, magte-30 po itong April. Parang kilala ka ni Kuya Martin. Opo. Ba't kayo nagkakilala? Naggamit Parang po kaedad kami mo din, Ton. bali pamangkin niya ay kaibigan Oh, mas matanda lang siya ng kaunti sa akin. sa panigid po. Yeah. Tapos marunong ka daw kumanta. Marunong din ako. Kung kakantahan mo yung kapatid mo, anong kanta? Yung kulang ako kung wala ka kay Eric Santos. Parang kinanta mo na yung Kuya Shider, ano? Ay, hindi pa. O sige, pwedeng kantahan mo yung kapatid mo. Sige, yan mo muna. Sige po. Oras na po. Kulang ako kung wala ka. Ganda din ng boses nila, no? Kung di kita kasama, nasanay na ako na lagi kang nariyan. Di ko kayang mag-isa, puso ay pagbigyan. Parang mga awit sa karaoke. Kulang ako kung wala ka. Galing din. Galing. Singer yata talaga. Nay yata kayo ng singer. Nay, no? Okay. Ano yung paraan mo naman para matulungan mo siya? Alam mo, ang dami palang gamot, gastusin. Bilang kapatid, paano mo, ano yung way mo naman para matulungan siya? Naiaano ko lang po kung sumasideline po kasi kami, mga nagtitinda po ng mga kung ano po yung pwede namin maging racket ng asawa ko. Pero ako po, nag-breed ako ng manok, benta. Ganun lang po yung laban po. Pangsabong. Opo. Baka nagsasabong ka na din. Hindi ako Maraming nasira yung buhay dyan, yung sabong. Opo. Yun lang kasi yung isang madaling para sa akin na yung mabilis yung pagkakitaan. Kasi ang daming ang daming may vision, no? Opo. Ng sabong, no? Pero ako po, breed, benta lang. Hindi ko yung sugal na pagbebentahan ko naman ako isusugal ko. Mensahe sa kapatid mo, kuya. Laging lalakasan lang ng loob mo at kung sa taas ng kung ano yung kailangan na at huwag kang masyadong nag-iisip o yung masyadong pinahihirapan yung isip mo, yung sarili mo kasi pag nagkakagano ka, nahihirapan ka. Tsaka laging tatandaan, mga kapatid mo, magulang. Siguro etong yung nakaputi, yung magiging recipient. Siguro bago to, no? Kasi base sa narinig ko sa kapatid niya, parang ano pa lang siya nag-adjust pa lang . Lalo yung lalo sa psychological side niya, no? Oo. Talagang nakikita mong very vulnerable pa rin Vulnerable pa siya. Kuya Kasi Shider. ganoon talaga sa una, pero pagka natanggap mo na, parang parang baliwala na lang. Parang okay, dialysis ako, bahala na dyan. Parang parte na kasi siya Oo. ng buhay mo. Parang regular na lang. Parang naka-adapt ka na . Kaya ito parang Pero bago pa lang siya. pero matanong mo, bakit parang wala siyang access? oo,
Or ano ba tong meron dito sa ano, dito sa ganito niyo? Pero parang tali Wala. naman yan. Ano eh, hindi ko alam kung ano yan, pero wala akong nakita access niya. Tsaka kung meron man sa kamay niya, yung anong tawag dito sa fistula? Fistula. Hindi, wala, di ba? Wala. IG, wala naman siyang Wala IG. siyang IG. Hindi ko alam kung Baka sa loob, meron sa siyang ilalim siguro ng meron siyang ng damit niya. Oo, firm cut. Oo. Marami din kaibigan na nagbakas. Lalo ako eh. Nandito lang ako na. Mahal na mahal kita. Hindi mo kaya na. Mahal na mahal ko yung kapatid ko po. Sobrang basta kung ano yung kakayaan ko maitulong para sa'yo. Emotional pa. Gagawin ko. Nasa ano pa lang siya. Oo. Kapatid mo. Stage na nag-adjust pa lang. Masakit kasi ano, kuya. Makita mo yung kapatid mo. Well, minsan pag sinasabi ko nga sa ibang hindi ganyan. Minsan hindi maiiwasan na may magtanong. Ito kasi ang ano, no? Ito kasi ang mahirap na lalo sa mga ganitong situation no na si KD kasi totoo na isa lang ang may sakit sa pamilya pero nahahatak niya kasi ang Affected kasi yung lahat affected ng lahat. pamilya. Kaya yun din ang isang dahilan kung bakit ako binigay ko ang isang kidney ko kasi ganun din kami din magkakapamilis parang may sakit na rin. Kung ibibigay ko lang yung kidney ko sa kanya, at least medyo may kapanatagan sa ating sarili, sa ating isip. At kaya nating mag-move on about dito sa CKD kasi nga meron na tayong kidney and well sa akin isa sa kanya tatlo. Tatlo na. Ako lang nag-donate pero mas madami siyang kidney sa akin kasi tatlo na nga. Hindi ko na lang talaga siya tinitignan kasi nga nahihirapan din ako. Hindi ko kaya talaga na yung dating malakas siya tapos yung normal siya na ngayon nakikita kong hirap na hirap siya. Kumusta ba siya bilang kapatid? Okay naman po siya kaya lang po pag gabi din minsan akong umuwi napapansin ko sa kanya hindi siya napagkakatulog ng gabi hirap siyang Nung okay pa, nung wala pa siyang sakit. Paano kayo nun? Kumusta kayo nun bilang magkapatid? Masaya po. Ano po kami, okay po kami. Masaya, parang normal na yung sitwasyon na bilang sa isang pamilya na. Nung nalaman mo na yung bunso yung magbibigay ng kidney, anong naramdaman mo? Na ano po, Ay, hindi pala to ang akala ko ito ang magbibigay ng ng kidney niya. Hindi yata, Hindi pala. meron pa atang isa. May isa pa. Oo. Yung bunso, no? Punso daw eh. Kasi ito, sabi niya, pang 5 sa 6. So, meron pang isa. yung second to the last to kung second to the last yan. So, yung bunso ang magdo-donate. Magdo-donate. Wow. Isa kang bayani ko, ya. Tingnan natin. kasi po yung kapatid ko na nagdadialysis na to ay maduduktungan po yung buhay niya at saka kahit papaano po yung bang nahihirapan kaming nakikita siya mawawala po kung sakali po talagang pag-donate po talaga ang aking kapatid. Masaya po ako nung nalaman ko pong porsinta yung at saka yung sa test, okay naman po. Kaya masaya po ako. Thank you, kuya. Okay. Okay lang, mapunta na tayo dun sa bayani ng bayani kapatid. Ayan na. Si ano alam po niya? Robert, Tingnan natin yung Ang kapangalan. Thank you, kuya. pero bago tayo mapunta dun sa Sa donor. dito sa bayani gusto ko lang yata ano kayang tingin mo kayang blood type ng parang gusto ko lang malaman. Di ko lang alam. Pero, ano pala, yung, medyo, doon is, salamat sa mga kagaya nyo na kapamilya na willing mag-donate para sa mga kapatid nila or kahit
sino man sa membro ng family. Oo. Ano kasi, tawag doon sa mga, ang problema kasi sa mga nagda-dialysis na gustong magpakiti, ang problema nila is yung donor. Walang Oo, donor. walang donor. Ah, Kahit gusto mong magpakiti, kung wala namang donor, siyempre wala ka nang magagawa. Wala din. Oo. Oo. And Hanggang ano ka na lang, ang pangarap pangarap ka na lang. Di ba parang nga pala no, nung first week after kidney donation natin, kidney transplant natin, no? Oo. Nung pumunta ka kasi every week kasi meron kaming Follow-up check-up. follow-up check-up. And ano ulit ang sabi ng mga ng mga classmate mo dun sa dialysis nung nalaman nilang successful ang transplant natin. Sana all. Sana all may donor, di ba? Oo. Kasi sa totoo lang, alam ko natin kasi mga ka-Zik and Vlog, alam kasi naman po talaga natin na kaya nating mabuhay ng isa lang ang kidney, di ba? Oo. Pero, ang mahirap dito, takot tayo. Oo, kasi yun kasi yung stigma na dahil dun sa takot, kaya karamihan ayaw nilang mag-donate. Mag-donate. Oo. Kasi ang akala nila, baka sila, Ganun Ganun din. din. Oo. Kasi kaya ang importante dito is yung information dissemination. Oo. Sabi nga ni Doc is dapat parang i-spread natin. spread natin yung kung ano ba talaga yung kidney transplant. And yun ang ginagawa natin Oo. ngayon. Para at least Malaman ng iba na Oo. pwede lang palang mabuhay na normal, na isa lang ang kidney. Oo. Kahit pwede ring mabuhay na normal kahit 3 ang kidney. Kasi yung katulad ng mga kasabayan ko sa dialysis center dun sa hospital, gusto nilang magpa-kidney transplant pero wala silang donor. kahit may mga kapatid sila, Oo. Ayaw. Takot sila eh. Oo. Hindi naman siguro sa ayaw, no? Kasi hindi ako naniniwala sa naayaw nila eh. Takot lang ang namamayani sa kanila. Naunguna yung takot sa Oo. kanila. Huwag kang matakot, guys. Mga kasikin vlog, huwag kang matakot. Hindi ako natakot, no? Tinanggal ko ang takot ko at hinarap ko kung ano ang problema ng pamilya namin. And ngayon, okay naman siguro. Okay na, okay naman. Makikita mo naman kahit sa bago ng kulay ko, medyo okay na. Lalo sa yung psychology side mo, no? Oo. At least siguro gumanda-ganda. Tapos yung pakiramdam, medyo okay na, wala na yung mga sakit-sakit. Oo. And siyempre, yung kasi, yung tawag doon, sige, tuloy na natin. Mamaya na. Sige. Gusto ko ang gusto ni mama mo makausap ko yung bunso. Kaya kahit gabi, hinintay ko siya. Gandang gabi po. Si Kuya Robert. Ito na. Ito na. Ito yung donor. Yung alaga namin. Kamukha sila ng nakared. Kasi, Kuya, nakalit sila kasing dalawa. Kasi, pagka kung kayo naman ay nagbabalak na mag-donate, i-assist naman kayo ng doktor eh. Oo. Hindi naman basta-basta na kung sinabi mo mag-donate ka eh, okay na agad eh. Kailangan, dami kang magdadaanan eh. Oo. I-assist ka ng doktor, mayroon mag-guide sa'yo na doktor. Tapos kung kumusta ang magiging resulta ng laboratories nyo, Yes. kung okay na, and then mabibigyan ka ng clearance. Oo. Saka kayo mag-proceed sa Mismong kidney transplant. sa procedure. Kasi yung mga doktor naman is naman sila ang una nilang tinitingnan is yung welfare ng donor. Oo. Siyempre kung nakita nila na hindi kaya ng katawan ng donor, hindi na siya itutuloy. Pero kapag kita naman na kaya naman ng isang kidney niya, Kasi kahit na may makita silang ibang sakit ng donor, hindi napapayagan yan. Hindi na itutuloy yung workup. oo, Instant na yan, titigil na agad. tigil na agad. Oo. Kaya guys, huwag kayong matakot. Tingnan niyo ako, okay naman ako. Parang walang nangyari nga sa akin. Ang alam ko lang na may nangyari sa akin is, syempre masakit pa yung sugat kasi
2 weeks pa lang tayo, pero kung sa akin, wala nga, parang dalawa pa rin Parang- kidney. Parang nasisi lang. Parang nasisi lang nga lang ako, parang nanganak lang ako eh. Ilan taon ka, Kuya Robert? 28 po. 28. Okay. Okay, Kuya Robert, kumusta? Ayos naman po. Nagko-construction ka daw. Oo, maraming sideline na pwedeng pasukan na. Bukod sa pag-waiter, Nag-waiter ka din. paglilinis ng aircon, Tapos, construction, may ano ka na din, pamilya ka na din. wala pa. Ah, Pero may kinakasama, kaya lang wala pang ano. okay. Kasama mo kuya. Ako thank you ako sa gusto mong ibigay yung isang mong kidney sa kapatid mo. Ano yung pakaramdam ng isang bunsong kapatid na yung isang kidney niya ibibigay sa kuya niya? Wala naman ho kasi kung ibang magtutulungan, kundi kami-kami lang. Sabi ko, ilang taon na siya nakikipaglaban. Eh, mahirap sa una na ibigay ko yung isang kidney. Kasi matagal kong pinag-isipan bago ko napag-desisyon na yung i-donate sa kanya yung isang. Pero ikaw ba, gaano mo katagal pinag-isipan ng pagdodonate mo sa akin? Actually, tulad nga ng sabi ko sa'yo kanina, and share ko na rin, since day one po na ulitin ko na lang kanina, since day one po na mag-dialysis ang kuya ko, naisip ko na agad na ako ang magbigay kasi yun nga, ayoko naman na ang ibang kapatid ko ang magbigay, ako na lang kasi ako naman is tanggap ko. So, kung gaano kakatagal na nag-dialysis, Ganun din. ganon Ganun din ako katagal. katagal na nag-isip. At since day one, sinabi kong ako na. Kaya, kaya yun ang sinasabi kong talagang matagal talagang pinagpag-isipan. Kasi taon din sa'yo, di ba? Oo. Taon pa din nag-dialysis. Kaya sa mga sa mga nagkikiti, nagbabalak magkiti. Patience lang. Kasi hindi naman instant na gusto mong magpakiti, andyan na agad yan. Matagal yan. Minsan aabutin pa ng taon yan. Sa amin is inabot kami ng More than 1 year. more than 1 year. Kasi ang pagkakalam ko dyan, ay December tayo, December, oo. 2024, no? Oo, December nag-start 2024 tayo nag-start yung pinaka first laboratory natin. Oo. Tapos inabot kami ng 1 taon sobra 1 taon. More than. Parang January, February, March. Parang 1 and 4. Mm. 1 and 4 months and And saka sa mga naman sa both sa donor saka recipient, dapat alagaan yung sarili nyo. Tapos pagka ikaw yung patient, pakinggan mo yung sarili mo kasi ikaw yung minsan ikaw ang nagkukos ng delay eh. Kasi pag lalo nagka-delay yan ng ibang mga laboratory mo, uulitin yan. Katulad ng sa atin, di ba? Dahil doon sa pagbagsak ng hemoglobin ko, na nasalinan ako ng dugo, lahat nung natapos natin na laboratory, pinaulit. Kaya doble gastos yun. Lalo na pagka lahat yun ikakash mo, sobrang laki na yun. kung ikakash nyo yan, Oo. nasa abot to Malaki-laki din yun. 500K. Sabi ko, wala na ka kumagawa. Ito naman ka ako. Kesa sa iba ko ka ako maibigay yung isa kong kidney, sa kapatid ko na lang ako. Kasi nga ako, hindi naman ka ako ibig, kapatid ko naman ka ako. Okay. Nag-decide ako, sabi ko, eto na ka ako. Sige ka ako yan. Ibig sabihin, yung sabi mong pinag-isipan, ilang yun? Gano'ng katagal? Mga 6 na buwan. Nagagamit na siya. Sabi ko, pabalik-balik ng San Miguel. Doon. Pinag-isipan ko na, sabi ko, nahihirapan na ako kapatid ko. Ako na nagkusa na i-donate yung kidney ko kesa humanap pa sa iba. Sorry kuya, sorry. Okay. Tapang din ni Tapos- kuya, no?
Paano nabuo Kaya ang may desisyon lakas mo? loob din. Nung nabuo na yung decision mo, ano yung parang pumasok sa isip mo? Yung asawa ko, sabi niya, kinausap ko, nag-usap ko niya, Mm. nag-chat sa akin to, kailangan ko ng tulong, gano'n. Mm. Sige ka ako, hindi ka ako magdadalawang isip na tulungan ka. Ito yung ano, ulitin ko na lang, no, sa kasulad nga sabi ni Kuya, yung donor is kailangan merong family support. Oo. Unang-una, yung family support. Kasi kung walang family support, malamang hindi siya magdo-donate. Oo. Din, Oo din. kaya maganda rin na mayroong mga encouragement mula sa family. Mm. Lumayag ako, Mm. binigay ko sa akin, sabi ng asawa ko, hindi ka naman mawawalan. Nandiyan dyan, makakasama pa naman yan. Mabubuhay ka ng matagal. Bigay mo isang Oo. Ang masasabi ko dito kay Kuya, di ba, katulad ng sabi ng asawa niya, ako bilang isang tao, na isang kaibigan na nakapag-donate na ng aking kidney. Healthy ka na, basta healthy ka, Kuya. Walang magiging problema. Kasi yung yung isang kidney mo nga is gagawin niyang trabaho ng dalawa. So ibig sabihin, parang normal ka rin. Normal. Ano lang siya, alaga sa sarili. Alaga lang sa sarili, disiplina. Disiplina. Disiplina sa pagkain. Oo, lalo na sa pagkain. At medyo swerte mo, brother, no, kasi ang kapatid mo ay hindi mabisyo. Walang alak, walang sigarilyo. Walang sigarilyo. May alak man siguro, pero hindi siya yung talagang sobrang Kasi unang-una mga alak na yan, siyempre nakakasira ng kidney yan. Yan ang una. And then siyempre sumunod sa payo ng mga doctors. Oo, yun lang. Disiplina lang, Kuya, disiplina lang sa sarili. At tanggapin mo na ikaw ay isa lang ang kidney. Isa na lang ang kidney. kapatid mo naman na nangangailangan ng tulong. Mm. Kaysa sa iba mo ibigay. Sabi sa akin ni Kuya Sider, no, nung dapat pupunta ako dito, sabi niya nasa kayo, Manila. Kasama ba siya nun? No. Tapos, ano yung gusto kong malaman? Ano yung paliwanag sa'yo ng doktor? Okay naman. Mm. Kaya lang, nagka-aberya lang sa PSA. Kasi para din may alam yung pagka nawala ng isang kidney, ano yung pwedeng mangyari or ano yung pinaliwanag sa'yo ng doktor? Normal lang. Mm. Normal, parang normal kaya lang, hindi na ganun yung katulad dati na galawan mo. Kaya lang, may limit na yung pag-inom, pag sigarilyo, tatanggalin na. Mm. Pero mabubuhay ka, makapagtrabaho ka pa din daw ng... Inaasikaso ko po sa mother ko Mm. na huwag na ako magpa-umat-umat kasi magmamahal na araw kasi matapunan na naman. Yeah. Tumalakad ka ako yung araw na walang nangyayari. Yeah. Wala naman din po ako na yun po talagang proseso. Napakadami. Mm. Yun nga lang po sinasabi ko na ayusin mo na. Bago kami punta ulit sa para matapos. Baka ikaw nga magkwento sa amin, Kuya Robert. Ano ba nangyari nung nagpunta kayong hospital? Pakatulad po lang sinabi niya na kinwestiyon po yung middle immunization ko po na Yun lang. Oo. Kaya hindi natuloy lahat ng mga cross-matching, cross-examination. Bago cross-matching tapos po mga laboratory dire-diretso hanggang sa kill. And then sa huli po yung cross-matching talaga. So kasi ang sa atin kasi nangyari is separate yung social service, separate yung laboratory. Medyo maayos kasi yung takbo ng sa atin, Maganda yung sa atin, yung doon Oo. sa DGH. Yung sa social service, sa kanila na yun. Oo. Yung sa laboratories, iba naman yung kumahawak. Oo. Kasi ako, sa nakikita ko dito sa magkapatid na ito, parang parang hindi pa nila First, alam, no? kasi kung
sa PSA pa lang nagkakaproblema, ibig sabihin nasa first phase pa lang sila eh. Kasi ganun natin eh, sa atin eh. Noong una pa lang, kumuha na tayo ng PC, ano? Yung birth certificate mo, di ba? PSA, oo. Oo. Tapos sinabit natin. And sa tingin sa ano kung maganda yung ano ng hospital is kahit na may magka-problema ka sa social service, yung laboratory Tuloy pa rin. tuloy-tuloy pa rin. Oo. Kasi pwede namang ayusin yung ano, di ba? Oo. Pwedeng ayusin yung sa PSA na hindi naapektuhan yung laboratories Oo. mo. Kuya Robert, ano yung gusto mong sabihin sa mga makakapanood ng kwento ng buhay ng kapatid mo? Huwag kayong matakot na ibigay sa kapatid niyo yung Tama. na katulad ko na magdodonate. Huwag kayong matakot dahil kung mahal niyo yung kapatid niyo, handa niyo tulungan kahit ano man kahit saan paraan na ano. Kahit doon lang sa maliit na o malaki, maibigay mo. Yung Pero tulong hindi yan na malit dapat kay na kuya, no? nagawa mo na. Kuya, isa kang bayani, ang masasabi ko lang. Hindi malit na bagay lalo sa ano na. Gusto ko lang makuha ang perspective mo about dito sa gagawin ng isang kapatid niya na to sa malit or malaki ng bagay. Sa'yo bilang isang tao na bilang nakakuha ng isang blessing. Ano yun, sa atin na recipient, isang napakalaking bagay yon. Hindi mo yon matutumbasan ng ano kasi para buhay yan. In-extend niya yung buhay mo eh. So, yung katulad nga yung sabi niya, huwag kang matakot kasi siyempre yung sabi ko kanina, mayroong mga doctors na mag-assist naman sa'yo. Oh. At saka depende yan sa laboratory mo. And then, kung ikaw naman na recipient, siyempre pasalamat tayo at mayroong handang magbigay ng kanilang parte ng katawan. Kasi hindi mo naman basta-basta mahagilap yan kung saan-saan eh. Oo, ang hirap. Kahit ilang kapatid ang meron ka, kahit ilang kaibigan ang meron ka. Kung walang Kung gusto. walang isa na magsabing, sige, kung pwede mong kunin yung akin, di ba? Ang hirap po talaga ng kaya sa mga recipients dyan na magpasalamat na lang pa rin kayo. At saka kasi siyempre pagka ikaw na yung naka-receive ng kidney ng kapatid mo or kahit sino man dyan, makikita mo yung changes sa katawan mo eh. Oo. Saka yung parang hirap na Parang siyempre, biglang nawala. nawawala. Bigat ng dinadala mo, tapos biglang gaan. Okay, gusto kong malaman, Kuya Sider, ano yung mga susunod na hakbang nyo o step nyo na sa mo? Bali po yung ginagawa namin proseso sa BSA and then yung blood count para maisumite na po namin mga papel doon. Tapos dire-diretso para matuloy na rin po yung workup namin sa pag-i-interview ng bagong doktora namin. May tanong lang pala ako, may dadagdag ako kay Robert. Baka pagdating nung yung last day na, yung kukunin na yung mo, bubuksan yung mo, baka magdalawang isip ka. Hindi po ako magdadalawang isip, lalo-lalo na ako sa Ito, tanong ko sa'yo, anong iniisip mo nung before na yung bago ko tayo pumasok sa operating room? Wala, excited ako. Oo, wala. Excited ako, syempre, mabawasan man ako, yun nga, lagi kong sinasabi, mabawasan man ako, pero at least meron namang madagdagan sana na buhay. Kaya, since, matagal naman wala akong takot. Hindi ko naman naramdaman ang takot eh. Since day one hindi ako nakaramdam ng takot. Siguro mayroong kunting lang, pero wala. Pero nung papasok na tayo sa operating room. Wala akong Hindi ka kinabahan? Hindi ako kinabahan, wala akong naramdaman na kaba. Siguro Kasi- handa na kasi ako. Ako naman nung parang nakaramdam ako ng kaba nung 1 week before. Ay, 1 week before. 1 week before.
pumunta sa sa hospital. ma-admit. Oo. Yung 1 week before, parang hindi ako mapakali. Bakit? Parang kabado ako eh. Kabado ako na that time. Ano, para sa sarili mo or Hindi. Parang iniisip ko kasi yung ano, yung sa'yo yung ano kaya possible outcome? oo. Ano kaya ang magiging effect nun sa'yo Akin, ano? after nung ano. Kasi ako naman is parang wala na sa akin eh. Oo, kasi andun na tayo eh. Matuloy man o hindi, Walang problema. parang ganun sa akin. Pero yung sa'yo, yung inaano ko, ano kaya ang magiging outcome nun sa'yo? Pero yun nga, nakita naman natin na ano, na well, hindi naman na talaga natin sasabihin na totally fine kasi early stage pa rin tayo. Oo. Pero syempre, ang pag-usapan natin is yung ngayon. Ngayon, wala namang problema. Yun lang talaga is masakit pa. Masakit pa rin ang sugat ko. Pero feeling ko na parang nasugat lang talaga ako sa ano sa totoo lang. Pero besides that, wala na. No? Yung kasabay nga natin na yung asawa niyang nag-donate, Oo. nakikita ko sa hospital, parang wala lang eh. Oo. Di ba? Paragi ko kasing nakakasabayan ang mayang mag-asawa na yun. Oo. Sigurado ka doon. Sigurado. Parang sarap interview din ng dalawang yun, no? Na ano natin. Oo, kasi mag-asawa na Kasi ano, mag-asawa. parang hindi magkadugo. Hindi magkadugo. Kasi yung atin kasi is magkadugo tayo. Siguro, hopefully, no? Hanapan natin ng paraan kung pwede na ma-interview natin sila. Pero, tingnan natin. Baka hindi ka namin makita pagka... Hindi pa. Talagang buo na ako kasi yung desisyon ko nung Buong buo yung decision mo. Bakit? dahil sa kapatid ko. Ito yung ano, yung masabi ko doon sa mga nagbabalak ka magpakiti na ano no na naghahanap ng donor nila online. Oh, Kasi gusto ko tong i-share kasi ano meron akong kakilala na sumubok din. at ilang beses din. Ilang Oo. beses sumubok. Sinubukan niya kumuha ng donor niya online. And sa kasamang palad, na-scam. Scam. Oo, na-scam siya. Parang nagpauna ng bayad yung donor. And then tapos nagpa-laboratory naman daw sila. Pero nang after nun, parang humihingi na siya ng ano ng pera sa recipient. And then nagbigay naman daw yung recipient. Pero nung after nun, kung ano-ano na yung hinihingi sa kanya. Oo. Scam 'yon na ano kaya kung kayo ay nagbabalak maghanap din ng donor niyo online, sinasabi ko na sa inyo, medyo mag-ingat kayo. Kasi ang daming naglipa na dyan na ano, gustong mang-scam. Oo, kasi yun nga ang hinahanap kasi ng mga scammers, yung mga vulnerable. Oo. Sa kadahilanan na gusto ko siyang gumaling. Okay. Sana all ng kapatid no? Thank you Kuya Robert sa ano yan eh. Iniisip mo ba, kasi di ba hindi ka pa pala nakausap ng doktor no, nung nalaman mong yaano ka? Ano ba naisip mo doon? Kasi may napanood akong ganyan. Diyan na yung takot kasi yung hindi pa ako nakakausap ng doktor. Nandiyan yung takot, baka ako... Bukas sa akin. makalawa, pwede ka mamatay, di ba? Oo. Nung pinaliwanag sa'yo ng doktor, Lifetime pa naman. Basta Okay. na sa akin yun. sa lahat po ng grupo po ng Tekram Vlog, Pero ano, bakit ganun sa kanila? Una pa lang hindi pa sila nakakausap ng doktor nila. Ano kaya sa tingin mo? Ikaw kasi mayroon silang sinasabi na mga test tapos kakausapin yung doctors. Medyo magulo, no? Medyo naguguluhan ako sa kanila kasi yung sa atin is from the very start Very smooth talaga oo. ang takbo. Pinaliwanag na kaagad sa atin eh.
Pero wait lang yan ang kagandahan ng BGHMC no na ikaw bilang dumadaan sa ganito, ma-recommend mo ba ang Baguio General Hospital? Oo, highly recommended. Maganda yung flow ng ano nila, Oo, ng very smooth ang flow no ng workup nila. workup. Oo. Oo. Tsaka very ano sila very compassionate yung Yung mga doctors, yung mga staffs. Mga staff Oo. do. Kaya thank you Baguio General Hospital. Pangunguna po ni Tita Marigold, yung pong binigay niyo po regalo sa akin yung 100,000. Yes, I think that's it no yung dito sa video ni Tekram. Ako naman magtanong sa iyo ngayon. Anong advice or ano ang word of encouragement mo dito sa possible recipient, and syempre sana matuloy yon, and sana we are praying naman na successful itong kanilang operation. Ikaw anong masasabi mo? Baka mapanood ka nito. Ano lang, kapit lang sa Panginoon, and syempre magdasal tayo, and then alaga sa sarili. Yun nga, sabi ko kanina, pakinggan mo sarili mo bilang pasyente, kasi hindi alam ng doktor mo yan pagka kasi ikaw nakakaramdam. Dapat kung meron kang naramdaman, sabihin mo agad sa doktor, lalo pagka ikaw ay yun nga work up. Dapat kung may mga problema ka, may mga kakaiba kang nararamdaman, sabihin mo agad sa doktor mo. And then dapat yung kasi doble ingat para hindi ka tamaan ng kung ano-anong sakit. Kasi Ulitin natin, kami ang panglima na nag-undergo ng kidney transplant sa Baguio General Hospital and Medical Center, and sa 5 na yon wala namang walang failure no. Lahat po naman goods ay successful. Okay. So huling message na sa ating mga viewers. kasi hanggang doon na lang tayo, no? Tapos ano na lang, sa mga kung meron kayong napulot na aral about sa video na to, thumbs up naman dyan, saka subscribe na rin. Yes. Kasi yun ang pinaka-trabaho natin ngayon, no, na mag-disseminate ng mga informations at tanggalin ang takot ng mga tao about dito sa kidney donation. Kaya sana nga po hinihiling din namin na ang subscription ninyo para matulungan niyo din kami, and kami makatulong din sa mga sa ating mga kasamahan. So maraming salamat, at siguro abangan din pa rin natin siguro itong itong journey ng magkapatid na ito. Kung meron pang second part yan. Kung may ipapalabas pa si Kuya Tekram, and yun nga hindi lang po ito ang video namin, and kasi siguro marami pa rin tayong gagawing video about dito sa journey natin, sa sugat natin, at kung ano pa ang alam natin na pwede nating i-share sa ating mga tagapanood, taga-subaybay. Para naman sa ganun, well-informed naman sila kung ano ang kidney transplant. And saka para matanggal na rin yung takot. Yun ang number one na gusto nating mangyari, no? Tanggalin yung takot kasi maraming gustong gawin pero takot lang silang gawin. Yan. Kaya yan, I think that's it ngayon, no? That's it na lang. Pag-share na lang sa mga gustong maging donor at saka maging recipient. Yan. Maraming salamat at thank you. Thank you. God bless po. God bless po.